Hello guys! Magandang umaga po sa inyong lahat. At salamat sa Diyos sa napakalaking pribilehyo at pagkakataon pinagkaloob sa atin ng mga taga-Narbacan sa pamilya ni na Sister May na tayo ay nabigyan ng pagkakataon na makapag-live stream sa kanilang lugar. Mayroon silang sariling studio at nakaka-bless. Ayan. Yung nga lang, siyempre, dahil ito talaga yung itsura natin, hindi tayo gwapo. Ayan, sakto lang tayo. Okay, so, sakto naman, ito yung panahon na binigay sa atin upang tayo po'y makapag-live stream dito sa lugar nila. So, good morning, good morning, good morning, good morning sa lahat. At gawin natin muling maging makbuluhan ang araw na ito upang tayo ay muling pagpalain ng Diyos na buhay na ating nakilala at ating pinagilingkuran sa pangalan ni Yahweh El Shaddai. Ayan. So, manalangin muna tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Ama naming Diyos na dakilat banal, pinupuri ka namin, Panginoon, at pinasasalamatan sa iyong kabutihan at katapatan. Dalangin po namin aming Amang Diyos, samahan po kami sa aming pong munting pagninilay upang kami po'y maging biyaya at pagpapala sa mga makikinig o loobin nawa, Ama, ng anuman pong aming pong mapagbuli-bulayan ngayong araw na ito ay maging pagpapala po para sa lahat. At salamat po ng marami sa inyong pong pagsama, sa inyong pong paggabay, at sa inyong pong pagpatnubay. Salamat po ng marami, loobin po, Amang, ng lahat ng makikinig, Panginoon, ng aming pong mapagninilay ngayong umagang ito ay maging pagpapala po ito para sa lahat. Sa mga makikinig, sa mga naglalakbay, o ano man pong ginagawa, nagme-meditate, o nakikinig, o nagninilay, sa magitan po ang manang araw na ito, nawa po'y mapagpala po ang bawat isa. Salamat po ng marami sa banal mong Espiritu, ang aming gabay at ang aming patnubay, sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. So, good morning and shout out po sa lahat ng ating taga-pakinig. So ito po kasi ay recording lang naman siya. At mamaya po kung kailan ito ipi-play. So gusto ko pong ibahagi sa inyo ang napakahalagang mabuting balita. In times like this, naaalaala ko kapag tayo po ay mayroon pong mga biglaang pangyayari sa kunang aksidente, sa mayroon pong patalastas sa TV na nakikita na sinasabi lagi na in times like this, you need juicy fruit gum. Yun po ay isa pong salamat po itong patalastas. Pero meron siyang magandang hatid sa akin na in times like this, you need juicy fruit gum. So, sa ganito mga pagkakataon din, Panginoon, ano ba ang kailangan natin? Ano ba ang kailangan ng tao? Gaya nito, matindi na po ngayon ang hidwaan, digmaan, at di pa nga po natatapos yung hidwaan ng Russia at saka ng Ukraine. Ngayon, sumiklab na naman ang matinding awayan ng Israel at saka ng Iran at nakisawsaw pa po yung US. So sa halip po na magkaroon po ng kaayusan, parang feeling natin naging magulo. Pero iisipin natin mabuti, hindi naman intensyon talaga ng US na makigulo siya, kundi ang intensyon naman ng US ay mamagitan at maisaayos yung sigalot. Kung meron po silang mas malalim pong alalahanin, wala naman tayong magagawa din sa alalahanin nila, kundi ang tangi lang natin magagawa ngayong panahon ay ang lumapit sa Diyos at ipanalangin natin dahil Diyos lamang ang nakagagawa ng pinaka mas magandang bagay at mas mabuting bagay na pwede pong gawin ng Diyos sa buhay natin. Dahil po, pag sumisiklab po ang ganitong gulo ng digmaan, naaapektuhan tayo. Nagkakaroon tayo ng pag-aalala, pagkabalisa,
pagkatakot, at saka nangangamba tayo. Marami tayong mga OFW ngayon na nasa ibang bansa, nasa Middle East, nasa Amerika, lalo na sa Israel at maging sa Iran. At imagine na lang natin na binomba po ng Iran ng Israel, wala siyang pakialam kung ospital ang tatamaan, wala siyang pakialam kung maraming madamay o maraming mamatay. Mapapansin mo, wala na po talaga yung yung makataong pagmamahal ay kumbaga hindi na po sa lubusan na makita. At masakit ito sa parte po nating mga tao kasi sa atin ganun din, may awayan din sa atin na maaring sumiklab din, na mauwi sa hindi maganda kapag tayo po ay hindi po natututo na lumapit at umasa sa Diyos. So, unang-una, kagaya ng West Philippine Sea na ibig kong kupkupin ng China, yan po yung isang malaki nating problema at suliranin. Pangalawa, sa loob ng ating mismong bansa, sa ating pamunuan sa gobyerno, sa Senado, at lahat na po halos ay napakaraming pong alalahanin at problema. Pero ano ba ang payo sa atin ni Pablo kay Timothy at sa mga mananampalataya? Ating pong basahin sa unang Timoteo, Kabanatang 2, talatang 1 hanggang sa mga sumusunod. Una sa lahat, ipinakikiusap kong pabutin ninyo sa Diyos ang inyong kahilingan, panalangin, pamanhi, at pasasalamat para sa lahat ng tao. Ulitin ko anong dapat na ginagawa natin, lalo na kapag ikaw ay isa pong manggagawa, isa kang worker, at itinuturing mong ikaw ay malapit sa Diyos. Ano ba ang dapat na ginagawa natin? Unang-una, sabi ng ating binasa, una sa lahat, ipinakikiusap kung paabutin ninyo sa Diyos ang inyong kahilingan. So ano ba yung mga kahilingan natin? Pag mga kahilingan natin, ay ano ba yung mga bagay na pwede mong hingin? Pangalawa, panalangin. Ayan. Then, pamanhi, pasasalamat para sa lahat ng tao. At sabi, gayon din ang gawin ninyo para sa mga hari. Sino ba yung haring tinutukoy? Mga namumuno, kagaya ng ating presidente, vice president, at ganoon din sa mga pababa pa po na may mga tungkulin sa bayan, imbis na sila po ay atin pong kutyain, laitin, sabihan na hindi magagandang mga salita, mas mainam po na sila ay gawin natin ay ipanalangin. Kasi po, ang panalangin ay malaki po ang tsansa. Sa pananalangin po ay unang-una, ang hinihiling po dyan ay kapayapaan at katahimikan ng buhay ng tao. Pagkakasundo, pagkakaisa, pagkakabati-bati. So yun po yung ating pong tinitignang mabuti na dapat nating isinasaalang-alang nang maghari talaga sa bawat bansa ay pagkakaisa, kapayapaan, at pagmamahalan sa isa't isa. Of course, dahil may kanya-kanyang kasarian ng iba't ibang bansa, may kanya-kanya yan na pamamaraan, may kanya-kanya yan sila siyempre na tradisyon at mga panuntunan sa buhay kung paano nila pinahahalagahan ang bawat tao. Dangan nga lamang, siyempre, meron silang kanya-kanyang sariling pamamaraan kung kahit hindi yan nagkapare-pareha. Subalit, kapag ipinapanalangin natin sila sa Diyos, yung hindi natin magagawa ay magagawa ng Diyos at may sa ayos ng Diyos yung magandang bagay na ito para nang sa ganon tayo po ay magkaroon
na magandang sistema ng pamunuan di lamang ng ating bansa, kundi ang Diyos ay magkakaroon ng pagkakataon na ang kanyang kapangyarihan ay kumilos upang ayusin ang lahat ng bagay. Kailangan lang ay mayroong magpasibalang mga tao na makita ang Diyos na naghahangad ng kapayapaan, kaayusan, kabutihan ng isang bayan. Dahil ang bawat bayan po kasi, ang dapat po naghahari ay hindi lamang ang presidente, kundi ang dapat po dyan naghahari po ay mga taong kumikilala at marunong rumespeto at may takot sa Diyos. So yan yung unang-unang gustong dapat nating gawin. Ang sabi nga ay ipinamamanik ko na sila ay ipanalangin. Sino-sino? Ang mga hari, ang mga may kapangyarihan, upang makapumuhay tayo ng tahimik at payapa. So, there will be no peace and there will be no, sabi nga, kung walang katahimikan at walang kapayapaan, kung walang Diyos na maghahari sa buhay ng tao. Kung walang maghahari sa bayan o bansa, ay hindi po maghahari ang Diyos, wala pong kapayapaan, walang katahimikan. So ganun po kaimportante at kahalaga. Siguro ngayon, mga panahon, tayo pong mga tao, umaasa na lang tayo sa kakayahan ng mga sundalo, kakayahan ng presidente, kakayahan ng mga mamamayan, kakayahan ng mga senador. Baka doon na lang tayo umaasa upang yung bansa ay ayusin. Alam nyo, sabi ng nalimutan ko yung Biblia, unless the Lord builds the home, it cannot do anything. So ano mang gawin po ng tao sa kanyang buhay, sa kanyang sambahayan, o kung siya man po ay isang namumuno ng isang pamunuan, kung wala ang pagsama ng Diyos sa kanya, ay wala po itong ibubungang mabuti at maganda. Pawang kaguluhan at kahapisan ng buhay ang kanila pong matatanggap. Kaya mahalaga po na makita natin na ang ating pong pamayanan ay dapat po pinaghaharian siyempre ito ng Diyos. Mulitin ko, unless the Lord build the house, maliban ng Diyos ang magtayo nito, hindi po ito magiging maayos. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, sa halip na tayo po ay mabalisa, mag-alala, mangamba, gaya ng pangyayari ngayon sa bansang Israel, sa bansang Iran, sa bansang Amerika, o all over the world ngayon, ang chaos, ang pag-aalala at pangangamba ay hindi po ito nawawala. It is inevitable dahil sa sitwasyon at panahon. At siyempre, yan po naman talaga ay nangyayari. Anong ginagawa ng ilang mamamayan? Sisisihin ng gobyerno, sisisihin ng pamunuan ng Iraq, Israel o Amerika. So sa halip na sisihin natin sila, sisihin ng ating gobyerno, pinaka-the best ay ilapit natin sila at ipanalangin natin sila sa ating Diyos na buhay at dakila. So, mahalaga po ito mga kapatid. Sabi dito, ayan, dahil ito ang mabuti, ito ang mabuti at nakalulugod sa ating Diyos na ating tagapagligtas. So, hindi lamang ito para sa bayan ng Diyos, kundi personally, tayo pong lahat ng mga tao, we are weak. Madali po tayong mapagod, at minsan pagpagod na tayo, madali tayong mainis, naiinip, nababagot, niyayamot. Alam niyo ba na minsan ang pinakang mahirap ay yung maghintay ng iyong hinihingi, maghintay ng iyong kailangan.
Minsan nga, hindi ba, subukan mo sa bahay mo kapag nagluluto ka. Tapos yung mga kasama mo, naghihintay na nga lang, nag-iini pa. Sasabihin nila, ano ba yan? Ang tagal naman. Kita mo, naghihintay na nga lang sila at kakain na lang sila, nagre-reklamo pa, naiini pa. O, di ba? So tayo pong mga nasa Panginoon na mas nakakaalam ng mas magagandang bagay, kailangan, pinaka-the best ay ipanalangin natin sila. Sa halip na i-question natin sila, i-question yung kanilang authority, the best thing to do is to pray for this situation. Hihingi natin sa Diyos na isaayos ang nangyayari ngayon sa bansang Amerika, sa bansang Israel, sa bansang Iran. Dahil ang Diyos po ay higit na may magagawa kaysa sa atin. So, imbis na tayo ay manisi at magbunganga, ay the best yung atin silang ipapanalangin. Amen? Ayan. So, then, sabi, ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. So, kung meron mang pinakang mabuti, ay ipanalangin natin sila. Yung sitwasyon at saka ang mga pangyayari. So, ang pinaka-the best dyan, sunod, ay sabi nga, kasi ang Diyos, ito ang sinasabi niya, na ang ibig ay maligtas ang lahat ng tao at makaalam ng katotohanan. Ayan. So, ang Diyos, di lamang niya gustong iligtas ang bansang Israel. Doon ang bansang Israel, ayan ang kanyang chosen people of God. Chosen sons and daughters of God. So, balik, di natin may tatatwa, ang Diyos ay Diyos ng lahat ng tao. Kasi ang lahat ng tao po ay Diyos ang lumikha sa kanya, mga kapatid. So, ang lahat ng nilikha niya ay mahalaga at mahal niya. So, lahat ng tao po ay kanyang gustong iligtas. Maging ang mga naging biktima ng mga pangyayari sa Iran ay gusto niyang iligtas at kanila pong maranasan ang mga buhay na pangako ng Diyos. So mga kapatid, ano pa nga ba? There is more. Sabi nga, na ang ibig ng Diyos, ang ibig ay maligtas ang lahat ng tao at makaalam ng katotohanan. At isa po sa pinakamahalagang katotohanan, mga kapatid, ay ito. Mayroon tayong mababasa sa mga talata ng Ebanghelyo po ng Diyos ayon kay San Matthew. Ganito ang ating pong mababasa po doon, no? Sa Matthew chapter 24, lahat ng sumusunod. Base po ito sa mga pangyayari ngayon. Ayan, pakinggan natin mainam. Okay. Ito ang sinasabi ng Matthew chapter 24 verse 6 and the following verses. And now, it is happening at ang sabi na ibig maligtas at makaalam ang lahat. Isa ito sa dapat nating malaman, maintindihan, maunawaan at di dapat ito katakutan. At least, nangyayari yan dahil dapat matupad ang sinasabi ng salita ng Diyos. Makaririnig kayo ng alingaw-ngaw, ng labanan, at ng mga balita tungkol sa digmaan. Huwag kayong mabagabag. Dapat mangyari ang mga ito. Makakarinig kayo ng mga alingaw-ngaw ng digmaan. Dati, ang digmaan dito sa atin ay mga gawa ng mga kalaban, mga sabihin natin NPA, mga mahakaliwa, yung mga kalaban ng gobyerno at iba't iba pa. Yan lang yung ating madidinig. Tas nadidinig natin noong araw, yung awayan ng China, inaaway tayo ng China, binubuli tayo, ang atin lang naman, dinidepensa lang naman yung atin. Pero ang nag-away ang Russia, ang Ukraine,
At ngayon po ang Iran at ang Israel. At ang isa sa pinakamatindi po dyan ay ang pangyayari po ito sa Israel at Russia ay part na po yan ng pagpapakita na ang Panginoong Hesus ay nagbabadya ng kanyang muling pagbabalik. Para pag yung babaeng malapit ng mga anak na nagpaparamdam po doon sa kanyang sinapupunan na malapit ang lumabas ang kanyang anak. May mga palatandaan kung ininalabas ang isang buntis, kung malapit na po siyang manganak. Ganon din, ang pangyayaring ito ay pinapakita at ipinapahiwatig ang malapit ng pagbabalik ng Panginoon sa kanyang ikalawang pagbabalik. At isa sa pinakang palatandaan ng kanyang pagbabalik, mga kapatid, ay itong matinding kaguluhan ng digmaan. Yan digmaan. At ang isa sa pinakamatandaan ngayong panahon ay, pasinin po niyo mabuti, hindi na po tulad ng dati na magaan ang sitwasyon ng panahon. Ang nangyayari ngayon, mga kapatid, kung ating titignan, ang mga kabataan ngayon ay pabata ng pabata, edad pa lamang na 16, 14, 15, mga malisyoso na. At hindi mo na ngayon, napakadalang mo na ngayon makikita sa kabataan ang gumamit ng po at opo. Kadalasan ngayon mababalita ka, may mga mababalita ka na mga anak nilapastangan ng kanilang mga magulang. At balitang-balita ngayon na patayan, talamak, ang sabihin yung mga pangyayari ay, to cut the story, pasama ng pasama ang takbo ng panahon. At nakikita natin yan doon sa status at pag-uugali ng mga tao. Ako marami ako na-encounter niyan, estudyante pa. Akalain mo, hindi man lang makapag-excuse. Nakaupo ako doon sa bangko ng sasakyan kasi punuan yung bus, ganun po man dahil senior tayo. Pinaupo pa rin tayo doon sa bangkong maliit. At imbis na magpa-excuse yung estudyante, lumakdang sa akin. Wala naman sana problema. Ang problema, na tabig niya yung balikat ko pag-akbang niya. So, hindi man lang nag-sorry. Sabi niya, nag-sorry naman daw siya. Wala naman ako narinig. At yung mga nandoon din ng mga nakupong matatanda rin, nakatabi ko, wala naman din narinig. Tapos, sila pa yung galit. Ito yung masaklap, sila na ngayon nakaagabyado, sila pa yung nagagalit. Diba? Yan yung isang mga palatandaan na habang tumataas yung antas ng technology, lumiliit naman yung nawawala yung tinatawag na karakter ng mga tao. Lumalaki yung ulo, habang dumadami yung kaalaman, nababawasan naman yung tinatawag na good manners and right conduct ng tao. So ngayon, makikita mo ngayon na ito kung mula tang isipan mo dito, makikita mo yung panahon. Kung hindi ka ba mag-aalala, hindi mo maiisip na baka isang araw, yung mga anak natin ay ganun na rin. Kaya, mga kapatid, kailangan maging yung mga anak natin ay turuan natin silang matutong lumapit sa Diyos. Kasi kung hindi mo sila tuturuan lumapit sa Diyos, ang magtuturo sa kanila ay ang mundo na malayo naman sila sa magulang at malayo sa Diyos. Dahil ngayong panahon, iba ang ginagawa ng kabataan ngayon, mga kapatid. At makikita natin ay mga karamihan dyan ay mga nagiging mga bastos na. Mga nagiging iba'y mga walang yana, mga tamad, at walang ginagawa sa bahay. So hindi man lang maisipang tumulong sa mga magulang. No? At yan ay bunga na ngayon ng mga panahon na nasa hula. At ang panahon ay pasama ng pasama. So pag nakita mo ito, hindi ka pa malulungkot. Diba? So ang pinakamagagawa natin, mga kapatid, ay kami nga, ipanalangin natin sila. Dahil malaki ang magagawa ng panalangin ng mga taong matuwid sa harapan ng Diyos. At kapag nanalangin tayo ng sama-sama,
ako po'y naniniwalang ang Diyos ay may gagawin upang tulungan tayo sa ating kinakaharap na mga problema at mga alalahanin sa buhay. Ituloy natin. Sabi niya, huwag kayong mabagabag. So kung tayo po ay palaging nananalangin, palagi tayong humihingi ng patnubay ng Diyos, wala pong panahon para ikaw ay mag-alala. Dahil ang panalangin ay, ang ipinapalit sa atin po ay kapayapaan. Kapayapaan at kaayusan, kagalakan. Kaya kailangan ng utos sa atin ni Pablo kay Timothy na ipinapasa sa atin ay pray every time. At anuman ang nangyayari sa buhay ay lagi tayong nananalangin. Sabi, dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi pa ito ang wakas. Sapagkat magkikibaka ang bansa laban sa kapwa bansa at ang kaharian sa kapwa kaharian, magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. At ngayon, sabi ni Ferdinand Marcos, akala niya ang climate change ay mag-take place ba ng 2030. 2024 pa lang, naranasan niya na yung mga baha na kakaiba. Yung grabing init ng panahon. Pag nasa Abra po kayo, parang ang lapit ng araw, napakainit. Mararamdaman mo talaga na parang ang natutuyo. Ganun na po kahirap yung sitwasyon ng panahon. Kung wala po tayong tinatawag po na kung wala tayong Diyos na aasahan, malamang suko na tayo. Para sabihin ko sa inyo ngayong panahon, hindi madaling mabuhay na hindi mo kasama ang Diyos. Kaya, mga kapatid, sa ating pong pagninilay ngayong umaga, ay ito ang ibig kong ipakita sa atin. Ang lahat ng ito ay pasimula pa lamang ng paghihirap. Bahagi po ito, kaya yung mga nangyayaring yan, maliwanag na malapit na talagang bumalik ang Panginoon. Na bakit ito sa atin ipinapakita? Dahil pag nangyari na yan, papasok ang takot sa ating pangamba, pag-aalala, kahirapan. Kasi verse 10, ang sabi, maraming katalikod sa kanilang pananampalataya at mapupuot sa isa't isa. Ipagkakanunod nila ang isa't isa ang kanyang kapwa. Just imagine. Kaya kung pwede lang, sana huwag dumating panahon na yan dahil mismong kamag-anak mo, kaibigan mo, mahal mo sa buhay, kayo-kayo mag-aaway-away, kayo-kayo magkakaroon ng hidwaan at magkakagulo at matindi nagkakawatak-watak. Yan ay bunga po yan ng mga pangyayari. At anong sabi, ang kasama ay lalaganap, ano pat manalamig ang pag-ibig ng marami. Lalaganap yung kasamaan. At ito na nangyayari na. Tingnan po niyo sa loob ng Senado. Di nga ba? Imbis na ipairal yung katuwiran, ibig pagtakpan. Hindi lang yan dyan sa Senado. At napakarami pang iba, mga kapatid. Di ba? Rampant na po ngayon kumbaga, habang sinisikap natin namang makapumuhay ng mabuti, may mga tao namang tayo ay pilit namang ibinubulid sa kapahamakan. Pero anong payo sa atin? Sila ay dali natin sa panalangin at ilapit natin sila sa Diyos na makagagawa ng maraming bagay. And lastly, sabi nga, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. So ipinapayo sa atin ni Matthew na maging tapat sa mga sitwasyon at mga panahon. Ano man yung ating maging kalagayan, ano man yung maging sitwasyon po natin, kailangan po'y maging tapat upang sa ating pong ginagawa ay sa ating pong
kinakaharap na sitwasyon, kinakaharap na problema, ay ating pong makayanan anuman yung ating kinakaharap. Imagine mo na lang, sabi rito, ngunit ang mananatiling tapat, hindi pa nga po sumasapit yung, hindi pa nga dumarating yung, hindi pa nga sumasapit dito yung panahon ng matinding kahirapan. Simpleng problema pa lang, nasuko na tayo. How much more? Kaya kung akong tatanungin, hindi ko gusto yung abutin ko pa yung panahon na mangyari yung sinasabi ng Biblia na pati sa bansa natin, madamay tayo sa giyera. Kaya ang advice ni Pablo kay Timothy, mga kapatid, sa atin pong binasa ay, sabi po niya, ay una sa lahat, ipinakikiusap kong paabutin ninyo sa Diyos ang inyong kahilingan, panalangin, pamanhik at pasasalamat para sa lahat ng tao. So bago po mangyari ang mga bagay po na yan, na maaaring ipangamba natin, iabot ng ating ano ba yan? Nagkakandabulol-bulol naman tayo, ipag-aalala natin, bago maganap ang mga bagay na yan, mga kapatid ko sa Panginoon, kailangan natin sanayin ang ating mga sarili na palagi tayong nananalangin. No? At normal ang magkaroon tayo ng tinatawag na normal ang magkaroon tayo ng alalahanin, normal ang magkaroon tayo ng mga problema, normal na meron tayo niyan. Pero lagi nating tatandaan ay huwag kalimutan na may Diyos na nakakaalam ng pinaka-the best na magagawa natin, na magagawa sa buhay natin upang tayo ay palakasin, tulungan, at saka gabayan. Kaya, mga kapatid, sa mga pangyayaring yan, yan ay mga nagbabadya ng kanyang muling pagbabalik. So tayo naman po mga mananampalataya, kailangan natin ngayon na pagsikapan po natin na palagi tayong mas mapalapit tayo sa Diyos. Kasi kapag hindi tayo napalapit sa Diyos, paano na lang po tayo? Ano kaya ang pwedeng mangyari po sa atin? Ngayon, isa-isahin natin. Hanggang napahaba tayo, samantalahin natin. Isa-isahin natin yung atin pong ano ba yung mga kahilingan? Kahilingan, ito yung mga personal mong mga pangangailangan sa buhay. Kahilingan mo para sa iyong pamilya. Ano ba ang dapat tunghin sa iyong pamilya? Ang inyo po ang kanyang gabay, ang kanyang patnubay, ang kanyang divine protection. Kasama na dyan yung ating mga basic needs. Yan. Pagkatapos, yung tinatawag natin na pamanhik. Pamanhik, ito yung sa panahon ng ating meron tayong mga inaalala, kaguluhan. Kasi po ang panalangin ay hindi lamang puro paghingi. Yan. May pamanhik naman, meron tayong tinatawag po na ang Diyos ay nilalambing, hinaharana. No, naalala ko po ng mga panahon, pero hindi pa ako nakatikim ng magharana, na ikukwento lang sa akin noong araw, na kapag hinaharana nila yung lola namin, maraming nilalagay na obstacle sa daan. Ang ginagawa doon sa obstacle sa daan ay nilalagay nila ng bubuyog, kung ano-anong obstacles. Kaya pag dumaan na po yung mga maliligaw, ang iba ay nasuko na, hindi na po tumutuloy, pinapahabol sa aso. Pero pag yun ay nilusutan nila sa bintana, pag kinantahan nila yung dalaga, pinapakinggan ng dalaga yung boses, sisilipin niya. Pag wapo yung kumakanta, bubuksan yung bintana. Pagka hindi gwapo pero magandang boses, di man bubuksan ng bintana, papapasukin pa din kasi magandang boses. No, bakit napapabukas ng bintana? Bakit pinapapasok yung harang? Kasi natuwa yung dalaga doon sa boses at nagwapuhan.
Ang Diyos, ganun din. Ang Diyos, hindi pa laging puro paghingi. Kailangan ng Diyos ay nilalambing din natin sa paraan na mga pag-awit, pagsamba, at papuri. At wala itong limit. Walang time, anytime, anumang oras, anumang sitwasyon, pwede mo siyang suyuin, lambingin, awitan, papurihan dahil yun ang nais ng Diyos kapag tayo po ay lumalapit sa Kanya. Ayan, di ba? At ang sabi, ano pa ba yung pamanhik? Ayan, no? Yung sama ng idalangin natin, yung ating gobyerno, ang ating bansa, mamagitan nawa ang Diyos sa Iran at Israel at Amerika upang ito ay bigyan ng Panginoon ng kaayusan at paghariin ng kapayapaan upang siyempre sa buhay po natin ay may saayos ang lahat. So, siyempre, kahulihan, hindi po pwedeng mawawala ang ating taus-pusong pagpapasalamat sa lahat ng bagay. Hindi po pwedeng puro hingi. Hindi po pwedeng puro daing. Ang Diyos, naghahanga din siya na gusto niyang makitang marunong kang magpasalamat. Kaya, sa lahat ng bagay, nais ng Diyos na magpasalamat tayo sa Kanya. Sa lahat ng sitwasyon, sa lahat ng bagay, anuman ang ating kalagayan. Kaya, atin pong mababasa sa Philippians chapter 4, verse 4 and 6. Ganito pong sinasabi ng mga talata. Pakinggan natin. Okay. Mag-alala kayong lagi sa Panginoon. Ayan, di ba? So, kapag tayo po'y lumalapit sa Diyos, sikapin natin na ang puso'y may galak. Ang puso'y may siya. Ang puso po'y may tuwa. Kanino? Sa Panginoon. Sabi niya, then verse 6, huwag kayong mapalisa tungkol sa anumang bagay. O hindi ba? So pag nabalisa tayo sa tungkol sa mga bagay na yan, ano pa ang ating kahihinatnan? Diba? Pos tayo. Ano ba yung pinagkakabalisaan natin? Balisa ka na nga sa mga pangyayari sa paligid, tapos mababalisa ka pa din doon sa pangyayaring yon. Abay, saan ka na pupunta? Saan ka na pupulutin? Diba? Kaya mahalaga mga kapatid na matuto tayo. Then, sa halip, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Diba? Pray with thanksgiving in our heart. And lastly, sabi nga, verse 7, at ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So, ang tanging pinakasusi ng kapayapaan, mga kapatid, ay walang iba kundi ang kapayapaan na nagmumula sa Diyos. Why? Because Jesus Himself is the Prince of Peace. Amen? So, kaya ngayon, imbis na mag-alala, imbis matakot, imbis mangamba, imbis manisi, is ilapit natin sa Diyos yung ating alalahanin at ipanalangin at ang kanyang kapayapaan di malirip ay siyang mananahan sa puso at isip natin at di tayo magkaroon ng mag-alalahanin at papuwi niya ang lahat ng kabigatan ng ating kalooban. Yeah. So, pagkatapos, ano po ang dapat nating isinasa puso, isinasa isip, para hindi po tayo maapektuhan ng mga pangyayari na yan. Yan po ay magaganap, yan po ay mangyayari. Hindi po yan talaga maaawat. At yan po ay matutupad dahil yan ay sinabi ng salita ng Diyos. And lastly, siyempre, hindi pa nga dyan nakikisawsawang China. Wala pa ang Russia.
Pag nangyari na yan na, sigurado, hindi na biro yan. Magkakaroon na tayo ng mabibigat na alalahanin. Kaya, mga kapatid, ano yung mga bagay na dapat mong isa puso't isa isip? Ang sabi nito, sa wakas mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. So yan yung ilagay sa isip, yung mga bagay na totoo, bagay na mabuti, bagay na matuwid, bagay na nagbibigay sa atin ng kapayapaan, bagay na nagpapalakas sa atin, yun ang ating dapat na inalagay sa ating puso't isipan. And lastly, isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan, tinanggap, narinig, at nakita natin sa Panginoong Hesus. Magiging mapayapa ang buhay ng tao kapag tayo po'y ganap na nakasunod sa kalooban ng Diyos. Lagi nating tandaan, hindi po mawawala ang alalahanin sa buhay, kabahagi po kaakibat siya ng ating buong pagkatao. Pero, naniniwala po ako sa kanyang mga pangako. Katulad ko po, nasa matindi rin pong pagsubok ang aking pong kalalagayan. Napipinto po yung anak kong panganay na mapunta ng San Lazaro. Pag nangyari po yun, magkakaroon ako ng double responsibility kasi ang akin pong may bahay ay stroke patient. So, kahit pa paano, kaya niyang pumunta ng CR na mag-isa, aalalayan lang siya. Yun, isa sa aking responsibility. At pangalawa, yung panganay ko, pag nagkataon, pero dahil maraming nanalangin at yung naging alalahanin ko din naman ay tinugon ng Diyos yung aking panalangin, naming lahat na sumama sa panalangin, kaya ngayon yung aking panganay ay nagpapagaling na sa bahay ng anak. Minsan, hindi natin ma-appreciate ang lahat ng ito. Pero, kung binigyan mo ng panahon na at tutuunan natin yung kanyang biyaya at kapangyarihan, makakaasa ka, God will make a way when there seems to be no way. Time check po tayo. So, malapit na pong time. So, salamat po sa inyong lahat na mga makakapakinig po ng live stream na ito o ng aming pong pangangaral. Isa lang naman pong palaging hinihiling ko sa Diyos ng lahat ng nakakapakinig ng mensahe ng kanyang mga salita, naway pagpalain, palakasin ng buhay, pagalangin, at higit sa lahat, lobinawa ng Diyos na kanilang maranasan ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay ng bawat isa. And siyempre, sa ating pong pagtatapos, isama natin sa panalangin yung ating mga kapatid, yung ating pong mga nandoon sa yung ating PPC2, lahat ng ating working committees, ang lahat ng ating council, at ang lahat ng po ng prayer partner sa buong Ilocos Sur Abra, at ang lahat po ng gawain dyan mula dyan sa Tagudin, Talyawin, Santa Cruz, Santa Lucia, at Candon, then Santo Domingo, o Santa Maria, Santo Domingo, down to Narbacan, and siyempre, papunta din po sa San Vicente, Ilocos Sur, sa Bigan, at yan po sa Santa Catalina, at sa lahat po ng mga neighboring pong gawain natin dyan sa Busiing, dyan po sa Santo Domingo, sa Nambaran, at lobinawa Ama na sila ay lahat na patatagin ng buhay. Ganon din, isama din natin sa panalangin, siyempre ang ating mga work, ating mga staff, sa pamumuno ng Sister Nieves, Sister Mamay, at ang ating mga council. At lahat, Ama, ay aming itinataas sa inyo. Kasama na po ang may-ari ng programang ito
na ibig din pong magpagamit sa Panginoon na naglagay ng munting studio para po sa paghahayag ng kabutihan ng salita ng Diyos. So ngayong umaga, tayo po'y manalangin at loobin ng Diyos ng ating mga nawa ay hindi po ako nagkulang sa aking mga idudulog na panalangin. Okay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, dakilang Diyos, aming amang mapagpala, pinasasalamatan ka po namin, O Diyos ng kabutihan, O Diyos ng may kagalakan, O Diyos na pumapawi ng sigalot ng aming buhay, ng aming kalungkutan, ng lahat ng aming kabigatan. Kaya pong Diyos na mabuti at Diyos na tapat na hindi po nagbabago. Minsan pa aming Diyos, ako po'y nagpapasalamat at ako po'y buong pusong dumudulog sa trono po ng iyong biyaya at nagpapasalamat ng buong puso. Dalangin ko po, Ama, patuloy po nawa, Ama, na ibuhos ang iyong masaganang pagpapala sa may-ari ng studio ito, sa may pamilya po nila at ang mga anak na nasa abroad, nagtatrabaho sa pagamutan at ang mga magulang po nasa ibang bansa. Akin pong panalangin, aming Diyos, ang iyong pagkilos ng iyong kapangyarihan sa lugar ng Narbacan, sa buong PFCC ito, ang iyong pong biyaya sa mga taong patuloy pong sumusuporta sa mga gawain ng Panginoon. Taghahangad po kami, aming Diyos, na ang gawain mo, Panginoon, dito sa PFCC ito ay matagdagan ko po ang mga kaluluwang amin pong pinapangalagaan. At ang lahat ng ito, aming Diyos, ay idinudulog po sa iyo. Patuloy po nawa, Ama, namin pong maranasan ang iyong kapangyarihan na magpagaling, magpalakas, magpala at loobin nawa, Ama, na sa aming pong buhay paglilingkod ay patuloy po namin namang may taas ang inyong pong dakila at banal na pangalan. Salamat po ng marami sa umagang ito at itinatas ko din po, Ama, sa iyo, maging sa Abra Luba, ang gawain po bukas, ang karawan ng aming obispo. Hindi man po kami makarating, pero po ang grupo doon na pupunta, darating, loobin po aming Diyos na sila po ay pagpalain. Maranasan nila, Amang, yung pag-iingat ang iyong kapangyarihan at ganoon din po, Panginoon, ang iyong biyaya at pagpapala, Panginoon, sa lahat ng gawain mo namin pong itinataas po sa iyo. Maraming pong salamat, Yahweh, at kiniklaim po namin, Ama, na ngayong umaga ay aming pong patuloy pong maranasan ang iyong kabutihan at katapatan. Salamat po ng marami. Tinatas ko rin po, Ama, sa ang punong lingkod, ang kanyang pamilya at mga mahal sa buhay, si Brother Mike, ang aming head ng education, si Brother Michael, si Brother Rafi de los Reyes sa Complete Healing and Deliverance. Kasama na po, Panginoon, ang lahat ng mga staff, mula, Ama, sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa na mga manggagawa, maging ang aming mga worship team at mga awit at mga disciples, elders, at councils at ng buong Pepsi at buong prayer partners, maging sa ibang bansa, mga OFW, ay aming itinataas po sa iyo. Salamat po, Ama, ng marami. Marami pong salamat at kiniklaim po namin, Ama, na patuloy po namin maranasan ang iyong kabutihan at katapatan. Salamat po ng marami, O Yahweh. Ito ang aming panalangin at kiniklaim po namin, Ama, ng lahat po, Ama, na makakapakinig ng aking mga panalangin ito ay sila po ay pagpapalain, pagagalingin at papalakasin. At ang lahat ng ito, Ama, ay sa pangalan ng Jesus, sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen and Amen. At siyempre po, ako po ay mag-aanyaya sa araw po ng Sabado ay atin pong Life in the Spirit Seminar. Magpapasimula po ang ating time. Ang first talk ay 8:30 ng umaga hanggang 3:30 po ng hapon. So, hinihiling ko pong pumunta tayo ng mas maaga para mas maganda.
enjoy natin yung benefits ng kanyang mga salita upang tayo kanyang lubos pong pagpalain. So lahat po ay iniimbitahan, hindi lang ito sa mga gawa, ito ay para sa lahat. Dahil po yung ating pong diocesan ay ating pong kinonvert sa LSS. Para naman po, mayroon tayong karagdagan pong matutunan, dagdag kaalaman patungkol po sa itong topic about pamumuhay sa spiritual sa ating Panginoon. At maraming pong salamat sa inyong lahat, and upcoming pa po dyan, meron pa po tayong matitirang dalawa pang diocesan, yung July at August. At by August, second week lamang ng August, ay pabalik na po kami ng Maynila. Kasama nyo rin po kami sa panalangin, ang aming pamilya at pangman sa buhay, dahil tayo po yung magdalanginan at magdamayan sa isa't isa. And salamat sa Diyos, and thank you so much, at ako'y pansamantala pong nagpapaalam, at susunod po mag-araw, sana kita-kits po ulit tayo lahat. So, salamat po sa inyo lahat, at God bless, and purihin ang ating Panginoon.